napukpukan na ang labanan ngayon dahil nako, mainit ang labanan para sa final round para sa NBA Eastern and Western Conference. Kanina nga naganap sa Game 4 ang labanan ng Pacers at ng Knicks kung saan nga naman ay nagwagi ang Pacers. Kaya nga naman sila nakausad, alam mo yun, sa 3-1 with 3 wins and 1 loss. Nako, mukhang next game ito ay tatapusin na nga ba nila sa Game 5 on Friday. O di naman kaya baka bawi muli ang Knicks dahil ngayon ay natambakan nila ng 9 points sa score na 130 over 121 for today's video, hindi ba? Yan ay para naman sa Eastern Conference naman yan, sa West Eastern side. At para naman sa Western side, kahapon naman talaga ay talagang bumawi ang OKC Thunder sa kanilang pagkakatalo last Sunday against Timberwolves kung saan naungusan nga sila. Kung kaya't nauunsyame ang kanilang goal na ma-3-1 ang Timberwolves sa alam mo yun, bagamat eto nga mainit na labanan, ang Timberwolves naman ay tinalo ng OKC kahapon sa score na 128 against 126. 2 points mare ang naganap, hindi ba? Hindi na pinayagan ng OKC Thunders na maungusan sila muli ng pagkapanalo ng Timberwolves. Well, in the meantime, malalaman natin yan bukas sa Game 5 ng Timberwolves at ng Thunders kung talagang nga naman ay makakabawi ang Timberwolves o tuloy-tuloy nang kukunin ng OKC Thunder ang pwesto para sa final round, sa final 2 ng NBA Finals para sa Eastern and Western Conference. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Ay, pinapasok. Ngayon, hindi napigilan ng Region 8 Eastern Visayas runner-up or runner na si Cristia Taharos. Ang kanyang emosyon matapos masungkit. Ay, ang alin. Ay, hindi ang salawal ni Mang Pepe. Ay, hindi. Oo, matapos siya masungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa 3,000 meter run. Ayan, para sa secondary girls event ng 2025 palarong pambansa na ginaganap ngayon sa Ilocos Norte. Noong nakaraang taon, Mare, ay silver medal ang naiuwi ng 13 years old na atleta mula sa Tanawan National High School sa Leyte. Pero ngayong taon, bumawi ito at ipinakita ang kanyang determinasyon at puso sa karera. Isang malaking karangalan ito para sa Region 8. Diba? Oo, in fairness, diba? Palakpakan naman natin. Correct. Diba? Na nakakaloka. Samantala sa pagpapatuloy ang pagsikat ng batang atleta ng Batang Gilas National Women's Team sa Tiffany Reyes larangan ng basketball sa Estados Unidos. Alam mo ba, Mare, ito may Gilas Pilipinas din, mga babaeng basketball players. Ay talaga? Parang sumasabay na rin sa WNBA yan. Sa katatapos lang na Insider Exposure Memorial Day Classic, isang 3 days na AAU tournament ay nagtala ng walang talo ang kupunang West Virginia Thunder na kinabibilangan ng 6 flat guard na si Tiffany, isa itong Pilipino. Ito'y bahagi ng kanilang paghahanda sa UAA Season 2 na gaganapin sa darating na June 12. Isang patunay na patuloy ang pag-usbong ng talento ni Tiffany sa international na eksena. Ay, in fairness, nakakatuwa dahil may mga atletang mga Pilipino na tayo, mapalalaki man o babae, na patuloy na nagbibigay karangalan para sa ating bansa. Kaya mabuhay kayong lahat. Girl, boy, bakla, tomboy. Tama, hindi ba? At hindi lang din dyan, isama na rin natin ang mga kapatid nating people with disability or persons with disability na kung saan nga naman ito hindi nagiging hadlang ang kanilang mga kapansanan para kahit papaano magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Diba? Ito nakakatuwa si Ariel Romero, nakatutok talaga siya sa NBA. Sabi niya, mahirap daw makarecover ng 3-1 ng Eastern Finals ang Knicks. Isa lang ang team na nakapanalo ng 3-1 ang Cleveland Cavaliers headed by LeBron James over GSW. Oo, dati. Correct. Na nakakaloka. Sabi ni Jeff Tads, girl power. Kicking Pinay. Oo, diba? Parang yung pagsipa ng isang Pinay. Oo. Pwede mo na sabihin na mabuhay ka, Pinay. Yes. Diba na nakakaloka?
Pero eto na nga, 'di ba? Kung gusto mo naman mabago ang paraan mo sa pag-i-enjoy at panonood ng Arena Plus app, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone dahil bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Kung saan nga naman hindi mo na kailangan pang humanap ng ibang app para lang alamin ang mga latest scores and results sa inaabangan mong laro worldwide tulad ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Alam mo, agree ako dyan sa sinabi mo, Mare, kasi pwede mo ring masubaybayan ang mga live events kagaya ng sinabi mo sa kanilang international at local properties ng kanilang web-based application. Nakakaloka dito, Mare, sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Hindi ka rin mangangamba dahil ang Arena Plus ay licensed sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ka pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride naman na umaariba sa mundo ng NBA ang phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman gawin natin astig ang ating gaming experience. Samahan natin yan ang pagkikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Siyempre, Mare, ang Arena Plus, kagaya na banggit mo kanina, yung mga laro sa PBA, PBL, NBA, soccer, di ba? Ang Arena Plus, Mare, ay official endorser or sponsor pala ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman mag-download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play and you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yon! Isang magandang umaga pa rin Metro and Mega Manila sa mga nakatutok sa aming digital platforms on Facebook, TikTok, and of course on YouTube channel. Hello po sa inyong lahat sa mga kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat. Hello there. Mabuhay. Hello there. Ay, sino ba namang hindi mabubuhayan, Mare? Lalo na kapag ikaw ay nabuburyong. Ay, naku, alam mo kung ikaw ba naman ang bored ng husto, diba? Kung boring ang oras mo at hilig mo lang din naman mag-tong ins, tara na sa Game Zone. You can play real games with real people for free. At eto pa, may chance kang makisplit over 34 million pesos ng premyo at pwede kang makakuha daily ng 14,640 pesos na cash prize. Ang makukuha cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game sa Game Zone. Kaya i-cash out mo na yan, pangga. May dalawang event araw-araw. Since G ka na, Mare, ito visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba, Mare? G! Tara Game Zone, abangan ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025 at may cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan. Kaya naman kung gustong malaman ang ilang mga detalye, bisitahin lamang ang gzone.ph. Kaya nga naman, tandaan natin that gaming dapat fun lang. Visit padcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin muli that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Uy, ngayon May 28 ngayon. Meron tayong inaabangan kasi kung makikita natin sa ating video dito, ayan sa Game Zone. Yes! Ayan, handa na ba kayo? I-launch na yata nila ngayong araw ang latest endorser. Mamayang gabi yan. Ng Game Zone. Yan ang papakantabayanan natin dahil, ayan, kasi may nagsasabi bakit daw ganito ang outfit ko pang Girl Scout. Antayin niyo po mamaya ang outfit ni Cara, baka pang mean. Girl Scout ba yan? Parang ang ano siya, sailor. O diba, si Sailor Moon. Ang buwan at ang araw. Diba, yun. Pero di mo, Papay, bakit naman Sailor Moon? Pero
ate ko. Pero yun na nga, Tunayas Travel, makita-kita tayo dyan dahil mamayang gabi na po ilulunsad ng Game Zone ang kanilang official endorser para sa Game Zone yan na nakakaloka. Sino kaya ito? Well, malalaman, masasaksihan po natin yan mamayang gabi. May clue ka? Sana. Parang Blandina. Ay! Parang Longherada. Ay, na Blandina. Minsan Longherada. Minsan Hindi. Well, malalaman natin yan. Bukas po natin ibabahagi yan. Parang kapamilya, kapuso ito. Ay, kapatid. Minsan. Oo, minsan. Dating kapatid. Oo. Pinalis sa kapatid. Boy! Well, bukas po Ito lang masasabi namin. Oo. Controversial siya ngayon. Tama. Kung sino man yan, Galit bukas. na naman. Oo. Si Nanay Christy. Galit na naman. Ito yung best friend ni Nanay Christy. Oo. At sinabihan niya ng narcissistic. Well, malalaman natin bukas po namin i-isplok yan, diba? Sa Baklitas para naman kahit papaano malaman ng lahat kung sino nga ba ang Blandina. Girl lalo ni Yulo. Ay, hindi. Hindi. Hindi naman labubo. Ethel Buba daw. Ay, well. Sige, manghula lang kayo ng manghula. Well, bukas natin yan. Malapit yan kay Ethel Buba. Tama, diba? Magtotropa yan mga yan. Ayan. Diba? Well, anyways, mga panggayang po muna yan. Dahil mamayang gabi, kami din na makikitunghay. Tunghad. Makikisaksi na lang. Masasaksihan nyo ang launching ng pinakabagong, ay nakalagay naman dyan, Kabogable, ano ba tawag doon? Endorser. Correct. Endorser ba o Endorser ng Game Zone. Well, ayan. Malalaman natin yan. Phenomenal bukas, and kabogable. Truly. Phenomenal box office and kabogable. Sana yung matanong mo siya kung kumusta na si MC mo. Oo, diba? Malay mo mamaya magkaroon ng chance, diba? Correct. Tatanong natin. Ayan ang chika mo for today's video. Ay, naku, mukha yatang ito. Kung may unkabogable, ito may bankable. Ay, talaga? Bangko? Bangkulabol. Hindi siya hindi siya... Ano ba talaga? Bangkulabol. Oo. Hindi kasi pinapalaro? Diba, alam mo yun, ito yung tinanghal bilang monoblock-king. Ganon. Sino si Sian Lee? Monoblockbuster King. Monoblockbuster King. Dahil nga Mare, 'di ba? Ngayon daw ay nagpaparamdam na nga daw di umano ang aktora sa ABS-CBN at maging sa GMA7, subalit tatapot sa makatuwid Mare, wala yatang pumapansin sa kanyang mga pagpaparamdam. Kasi nga naman Mare, kumalat kasi pala sa showbiz industry bago pala ito lumisan sa ABS-CBN, bago ito lumipat ng Kapuso Network Mare. May bad record daw pala ito. Anong bad record? Na mahirap pala daw katrabaho. Dahil? Diba? Dahil syempre, tipong ang dami daw parang demands, ang daming ganito, ang daming ganyan. Minsan parang cause of delay nga ba? Tama ba yung naririnig kong mga chismis na ating nasaga pa? Pero yun na nga, maging ang GMA7 na kanyang nilipatan dahil ang huli po na kanyang ginawang teleserye ay nung kasama rin po niya si Jenilyn Mercado. Diba? Right after nun, ano yung show niya na yun? Yung show nila na, sandali. Ni Jenilyn Mercado. Yung nga ba yung teleserye nila? Comment nyo nga doon kasi yun ang pinakahuli. Wow, diba? Talagang sila ang tinanong mo. Yung nagbabalita. Pero pinalitan ko yung kasama. O, diba? Pero eto nakakaloka kasi hindi ko sure kung eto nga si Sian Lim, yung ilalaman ng mga blind item dati. Na pensyonado kapag naliligo. Lalo na pag sa set, ang dami daw mga ayun ang love diary picture. Yan. Oo. Maraming salamat. Pag naliligo daw ito, ang dami daw mga cheche-boreche sa sa banyo, may mga dalang scented candle, kung ano. May mga ganun panidoso na. siya. Tapos parang 'di ba, na parang tipong yun nga daw, parang sinasabi. Kasi right after daw noon, 'di ba? Alam naman natin kung anong kinahinatnan, buhat na maghiwalay sila ni Kim Soo, ay lumamlam na lalo ang kanyang karera. Lalo pat 'di ba, nagsa-self-produce na rin siya ng mga pelikula, yan ng ilang pelikula na nag-flop, 'di ba? Sabihin man natin, pangit mang pakinggan, pero yun talaga yung katotohanan kasi nasaksihan din naman natin yan, lalo ako, 'di ba? Ay, tayo magkasama noon. Yung papanoorin natin dapat yung horror film nila. Nasaksihan natin na wala na sa sinihan kasi wala daw nanonood, which is
discretion naman talaga ng mga cinema yon kapag hindi na nila gustong. Dyan nga din sa SM Santa Mesa, di ba? Kapag halimbawa ang isang movie hindi masyadong mabenta, tinatanggal nila sa Directors Club. Discretion nila, hindi natin alam kung talagang hindi kumita. Pero kasi naging maingay yung mga chismis dati. Sa isang event nila sa isang mall dyan sa Quezon City, ang nakita sa mall show, Monoblock. Diba? Kaya siya tinawag na Monoblockbuster King. Kaya nga, diba, actually, para dun sa horror film, yun na mall show na yun eh. Na kahit pa sabihin mo, meron mga co-stars din siya na mga kasama doon, pero talagang sa galit nga ba ng mga tao, dahil yun yung kasagsagan na kabibreak lang nila ni Kim Chu, diba? Na nakakaloka. Kaya nga daw ngayon ay para bang wala man lang na magbukas ng pintuan para kay Sian Lim. Teka lang. Para gumawa muli ng proyekto. May tanong ako. Ano? Kung sinasabi nila na cause of delay at problema ng production ito, ano pa yung mga yung... Actually, marami production na nagsasabi, even sa GMA7 daw yung mga nakasama, lalo pat doon sa Love Die Repeat. Diba? May mga ilang mga staff din daw talaga na medyo may nasasabi na dito sa aktor. Like what? Hindi kagaya nung kay Jenny Mercado na very professional, very ganito. Kasi may mga bagay daw na para bang, yun nga, yung parang kinaiinisan nila ng mga simpleng bagay. Minsan, hindi alam kung cause of delay nga ba, na shoot na, yung mga tipong ganyan. Tapos may mga pababago. Tapos sa script. May pinapabago siya? Sa mga katulad yan, sa script, kung hindi naman daw niya peg. Diba? May mga ganong balita na sinasabi. Nakikialam siya sa na parang tipong, ay, hindi ko to feel, hindi ko to ganito, hindi ko to ganyan. Kaya nga binansagan siya na very hard to work with actor. Yan ang binansag sa kanya ng mga produksyon. Even sa ABS-CBN, ganun din daw. Kaya nga naman daw ngayon, parang nakakalungkot. Pero alam mo yun, on the other side, diba? Alam naman natin na parang gumraduate na ata siya bilang piloto. Diba? So parang sabi nga nila, baka doon na lang siya mag-venture out. Diba? Sa kanya. Pero ano yung pagpaparamdam na ginagawa niya upang nang siguro masabi ng mga tao na gusto niyang bumalik sa showbiz? Yung tipong gusto niya siguro gumawa na ng proyekto, willing na siya ulit. Kasi diba, tapos na yung schooling niya eh. Paano nga? Parang tipong wala lang. Nagpaparamdam lang na tipong, oy, I'm back. Parang ganyan. Nagme-message siya? Nagme-message siguro sa mga ibang production staff na kung ano. Kaya, kasi under Viva siya eh. Baka kasi nilalabi ng Viva na mabigyan ulit ng proyekto. Kaya lang walang nag-open ng doors. Diba? Tutik na ang daming nilolaunch na show ang GMA7 ngayon. Oo, diba? Pero kasi kapag Sian Lim ka na, nagkaroon ka na ng mga major role, diba? Hindi ka naman na magiging kumbaga best friend ng bida. Hindi na. Correct. Siyempre ang ilaay mo na maging lead role ka, diba? Nakakasad. Kaya siguro talagang wala pa rin naman. Pero tinatry naman daw ng Viva na bigyan pa din. Kasi syempre, under contract siya ng Viva eh. Kumaga parang tinatry pa rin naman daw ng Viva na mabigyan siya ng proyekto kahit papaano. Nang sa gayon, ay muling sumigla ang kanyang lumamlam na nakarera. Naku, hindi rin lang naman nilalayo yan dun sa kakilala kong baguhang singer na sumikat yung kanyang eto medyo pa blind item na ito pero since na pag-uusapan natin yung mga attitude problem na yan, may nagba-viral na video ang isang singer kamakailan lamang kung saan merong isang girl lalo na umakyat sa stage tapos parang gusto yata magpa-picture, though naiintindihan ko naman si singer, si male singer na na natakot siya siguro, pero kasi may mga narinig ako sa likod ng camera na may something nga ito na parang hindi daw magandang attitude. Yung singer? Yung singer. Lalaki to? Parang lalaki. Parang lalaki? So, ibig sabihin, questionable. Ako, kine-question ko talaga. Medyo malamya. Pero hindi ko siya i-out kasi it's, di ba, hindi ko naman yun, Talaga? Alam mo ngayon ko lang narinig yung balita. Okay lang naman kahit maging part ka ng LGBTQIA+ community kung, di ba, ikararangal ka. Pero kung, singer. Di ba, singer. Basta yung nag-iisip pa. Oo. Diba? Pero kung ganyan kasi, diba, kung ka naman, masyadong off ka naman din sa mga yung isa sa mga sumikat niyang kanta nandyan sa natin, background natin. Ay! Eto. Yung kulay. But anyway, ito si Sian Lim, sana nga ay, sana nga makabalik ka. Sana hindi totoo yung mga naglilipanan ng mga kung ano mang komento tungkol sa kanya. At kasi, kung totoo, deserve. Diba? Kasi, alam nyo, mga pangga, yung mga
may mga nakakausap ako dati. Kasi syempre ako, bilang may mga nakakalubili din naman tayong mga artista, may mga kaibigan tayong artista, nakikita natin yung mga attitude nila, lalo na kapag mabait na artista. Meron akong kakilala na dating nagsilbi sa isang sikat na artista na pangalan nating Dolphy. Na ngayon yung asawa niya ay nagse-celebrate ng birthday, si Miss Sasha, si Ate Vivian. Tinanong ko, kumusta po sila FPJ nung araw kapag nakakalubilo? Sabi niya, alam mo parang hindi sila artista, mababait sila mga tao. Diba, sana yan ang mga pamarisan ng mga artista kay mga starlet, diba? Wala na, diba? Mga ganyan. Kasi karamihan na sa mga ano ngayon magpapasaway. Tapos pag-aalis sa network, tapos yung inaakala hahabulin sila. Pero hindi. Number one example dyan, diba? Si John Lloyd Cruz, diba? Ang ganda nung kanyang karera sa ABS-CBN. Dahil na in lababo, nagpasaway, diba? Ang ending ngayon, diba? Hindi ginigib laban ng project. Wala na. Pero kasi si John Lloyd, parang wala din naman siyang interest ngayon na mag-showbiz muna. Kasi parang nasa punto siya ng kanyang buhay na gusto lang muna niya magpahipahinga, yung mga ganon. Though may mga kumakalat na balita na hindi maganda tungkol kay John Lloyd, dahil nga sa pagkawala niya dito sa showbiz mo na pansamantala, syempre hindi na muna natin yan ichichika kasi hindi naman natin to kwento. Correct. Hintayin natin na yung tao mismo ang magchika ng kanyang mga pinagdadaanan. Pero balik tayo kay Sian Limare. Bakit chismis din tayo? Ang mga nasa showbiz, eto tatandaan nyo Pangga, kung palagi nagkakaroon ng proyekto ang artista, dalawa lang ibig sabihin yan. Mahusay siya kahit masama ugali niya or mabait siya at marunong siya makisama. Di ba yan ngayon panawagan ni Angelica Panganiban? Di ba? Nasabi niya, maging mabait kayo sa lahat ng produksyon kasi hodang alam mo yan, PA yan, gaffer yan, lightman yan, lahat pakisamahan nyo. Di ba yun na yung panawagan niya? Or kung hindi mo talaga thing ang pagiging mabait, di ba? Kahit maging mabuti ka na lang, di ba? Or maging mahusay ka na lang. Kasi may mga kilala tayong artista na wala na nga talent, ang sama pa ng ugali. Di ba? Minsan kahit yung pangit pa ang muka, di ba? Sorry sa word. Pero kung sino pa yung mga minsan wala nang itsura, hindi na nga makarisma sa camera, kayo pa yung mga attitude. Nuknukan ng arte. Diba? Nuknukan na makapagpasaway, diba? Hindi rin naman kayo makinis sa personal. Kaloka. Sabi niya, pwede na si Sian Lim sa mature roles. Hindi, pero clap naman tayo kay Sian Lim. Ang galing niya mag-host sa Miss Universe Philippines. Ayan, doon naman talaga ako bilib. Hindi nawawala. Sabi nga, pag talented ka, diba, batuhin ka man na kahit na anong intrigan, diba, hindi kaya kunin at mawala sa'yo yung talento na meron ka. Sana bigyan ng hosting si Sian Lim. Kurek, ang dami naglalabasan ngayon, diba, ng mga shows ngayon under GMA7. Can you imagine? Diba, pwede siya sa game show. Pwede siya sa, alam mo yung reality show. Kumbaga sa GMA, parang siya ang Luis Manzano ng Lazada. Correct, diba? Alam mo, pwede naman siyang ibigay siguro kasi, diba, ilulunsad yung The Clash, diba, ng GMA. Sino bang host ng The Clash? Diba? Si Raver ata? Actually, wala pa ngayon na parang binubulgar ko sino yung mga talagang magiging main host. Alam ko si Julian San Jose. Yun yung mga dati. Diba? Sila yun. Pero sana nga, babigyan pa rin ng pagkakataon muli. Etong si Sian Lim, diba? Sa nagkamali yung tao, diba? Tingnan mo si Alden Richard ngayon. Hindi naman siya masamang tao talaga. May bagong show, nag-host. So, correct ka. Diba? Kahit na sumigaw siya na, Pagyo! Gumaganong-ganon siya dati sa Nung diba? last year yan. Tignan mo yun na lang, tignan mo si Sian Lim. Tignan mo si Alden. Diba? Pinagtawalan siya ng mga tao the way siya diba? Ikaw ginalingan mo tapos ngayon wala ka show. Naman, diba? Si Alden ngayon working with Viva din kasi parang may alam mo yun na nagtatayo din yata ng parang producing company itong si Alden na collaboration with Viva ngayon. Julian at River pa rin daw. Sila pa din. Yes, Salamat River Cruz ha. Hindi River sa PBB. River yon. Hindi si River. Yes. Ay, naku, mag-commercial break muna tayo, But anyways, naku mga panggayang po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang matindabang chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are